toward one another grows ever greater. Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Praise God. Makakupo tayo sa oras na ito. At purihin ng Diyos sa sandaling ito, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon ay muli tayong nagkasama-sama. At sa kabila sa ilan sa ating mga kapatid ay hindi natin kasama dahilan sa ilang mga kadahilanan. Pero salamat at naniniwala ako na sa kabila ng mga karamdaman minsan na ating naranasan, ay ito rin ang isang paraan upang maranasan natin ang pagpapagaling ng ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan na gagawa. At sa anumang paraan ay mapupuno pa rin ang kaluwalhatian ang ibabaw ng sanlibutan, at ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, sa sandaling ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon, at nais kong bigyan ng pansin ang isang kaisipan, at ang ilan sa ating pinag-uusapan sa mga nagdaang panahon, sa mga gawain, and even last Sunday ay binigyan natin ng pansin about patungkol ito sa enlarging or increasing our capacity, pag-increase at paglago ng ating kapasidad o kakayanan. At ang tinutukoy ko ay hindi ang ating mga pisikal na kakayanan, kundi ang ating pananampalataya. Dahilan ng ating pananampalataya ay ito ang siyang mahalagang bahagi sa buhay Kristiyano. Ito ang mahalagang bahagi. Ito ang foundation ng bawat isa atin. Ito yung pinakapundasyon ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. And we know na sabi ng banal na kasulatan ng si Peter siya ay gustong ligligin ng kaaway. Ang ating Panginoon, ang kanyang sabi kay Peter, sabi niya, hinihingi ka ni Satanas sa akin upang ikaw ay ligligin niya na kagaya ng trigo. Ngunit sabi niya, idinadalangin ko ang iyong pananampalataya na huwag magkulang. At sabi niya, at kapag ikaw ay nakapanumbalik, iyong palakasin ng mga kapatid. So makikita natin na ang pananampalataya ang siyang pinakasentro ng buhay ng isang mananampalataya. At in fact, ang banal na kasulatan ay nagsabi na ang pinasimulan ng ating Panginoon ay, in fact, ang pinasimulan ng ating Panginoon ay hindi relihiyon, kundi ang sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, ay makikita natin dito, ang pinasimulan ng ating Panginoon ay, tingnan natin ang sinasabi ng chapter 12, verse 2. Sabi dito, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. So anong pinakita riyan? Pinakita ng sulat ni Apostol Pablo, ang pinasimulan ng ating Panginoon ay hindi ang relihiyon. Ang pinasimulan ng ating Panginoon ay ang pananampalataya. At ang pinasimulan niya sa buhay ng bawat isa atin ay ang pananampalataya. Siya ang naglagay ng binhi ng pananampalataya sa atin. At ang binhi ng pananampalatayang yan kapag ito ay umusbong sa buhay ng isang tao, ay meron itong dakilang bagay na gagawin sa kanya. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Meron siyang dakilang bagay na gagawin sa buhay ng isang mananampalataya. Now, makikita natin sa isang talata, ang ating Panginoon ay nangusap naman siya about patungkol sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay may kinalaman ito sa pangkalahatang paggawa ng Panginoon sa buong sanlibutan. Na ito ay ginamit sa Luke chapter 13 verse 18. Pinakita rito na sabi niya,
what is the kingdom of God like? Sa paano ilalarawan ang kaharian ng Diyos? Sabi niya, paano ilalarawan, what is the kingdom of God like? Saan mo itutulad ang kaharian ng Diyos? At sabi niya, sa kanino, sa paano natin ito maiko-compare? And to what shall I compare it? Sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, it is like a grain of a mustard seed that a man took and sowed in his garden. And it grew and it became a tree. So, naman nakaraan, lagi kong binibigyan ng pansin ito. Sabi niya, and it grew and became a tree, and the birds of the air made rest in the branches. So, pinapakita niya na kung paano inilalarawan ang kaharian ng Diyos. So, ang kaharian ng Diyos ay pinapakita ang paghahari ng Panginoon sa ibabaw ng sanlibutan, bagamat ang paghaharing ito ay hindi nakikita ng dalawang mga mata, pero meron siyang isang kingdom na isinet sa ibabaw ng sanlibutan na merong mga subject na nagiging kabahagi ng kaharian ito. And the good news is, mga kapatid, tayo ang kabahagi ng kaharian ito. Tayo ang subject ng kaharian ito. So hindi ito nakikita ng mga mata ng tao, pero merong kaharian ng ating Panginoon sa ibabaw ng sanlibutan. It is a spiritual kingdom. At ang kaharian ng ating Panginoon, time will come, there will be a literal kingdom of God na mananaog sa ibabaw ng lupa. At mga kapatid, tayo pa rin yung maghahari sa panahong yon, sinabi ng Banal na Kasulatan. So may kita natin, kapag pinag-usapan yung kingdom of God as a whole sa paggawa ng Diyos sa buong sanlibutan, ay meron din naman ginamit yung salitang kagaya ng mustard seed, kagaya ng maliit na binhi. Pero time will come habang ang binhing ito ay maitanim sa araw ng, sabihin natin, sa pamamagitan ng ilang mga alagad, nagpasimula sa 120 souls sa panahon ng Pentecost. Ngunit nang ito ay lumaki, mga kapatid, then ang buong Jerusalem, sabi ng Banal na Kasulatan, ay naapektuhan ng pananampalatayang ito. So, ganun din naman, pag pinag-usapan ang pananampalataya ng Diyos, ang pananampalataya individual sa bawat isa sa atin, ang pananampalatayang yan na naitanim sa puso ng isang tao ay hindi ito pangkaraniwan, mga kapatid. Hindi ito ordinaryong bagay. Ang pananampalatayang ito ay gagawa ng dakilang gawa sa buhay ng isang tao. At ito ay binanggit ng ating Panginoon sa Matthew chapter 17. Sa Matthew chapter 17 ay pinahayag ng ating Panginoon ang isang bagay, at ito ay nang mangyari na sabihin natin, merong isang anak o lalaki na meron siyang anak. Parang mas maganda yung sound kanina. Meron siyang anak na dinala sa pana ng ating Panginoon, at dahilan hindi nila mapagaling, sabi ng Banal na Kasulatan, ang mga apostles mga apostles na pinagdalahan ng anak na ito ay hindi nila mapagaling. So, pinalapit ng Panginoon at karaka ay sinaway niya ang demon spirit. At sabi ng verse 18, and Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured at once. Then verse 19, then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not drive it out? Sabi niya, bakit hindi namin mapalabas ang demon spirit na yun, wika niya. And he said to them, because of the littleness of your faith.
dahilan sa kaliitan ng inyong pananampalataya. But for truly, I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible to you. Now, ang aking binibigyan ng pansin, mga kapatid, hindi ito ang tinatawag na pangkalahatan na pananampalataya, kundi ang tinutukoy dito ay ang individual na pananampalataya ng mga mananampalataya. Na kapag ang pananampalatayang ito ay nagpasimulang sabihin natin, ito ay lumaki at ito ay magiging makapangyarihan sa buhay ng isang tao. Ano pa sabi ng talatang ito ay pinapakita, kung ikaw, sabi niya, kung siya'y magsasabi, sa bundok na ito ay mapalipat siya sa dagat o siya ay mapalipat mula rito hanggang doon, ay walang bagay na magiging imposible para sa kanya. So dito ko tinitingnan ang ganitong, binibigyan ng pansin ng ganitong bagay, mga kapatid. Now, ang ating pag-uusapan sa oras na ito ay medyo related doon sa ating paksang pinag-usapan last Sunday. Pero gusto kong tingnan yung about a growing of faith. Yung paglago ng pananampalataya. The growing of faith. So, dito sa bahaging ito, pansinin ninyo, definitely may kita natin na meron talagang paglago ng pananampalataya. So, ang pinasimula ng ating Panginoon ay hindi isang organization, hindi isang relihiyon lamang. Ang pinasimulan niya ay isang pananampalataya na magiging makapangyarihan. Ang pinasimula ng ating Panginoon ay pananampalataya na maging later on, ito ay magiging makapangyarihan na siya ay magsasaturate o siya ay magkakaroon ng dominion sa buong sanlibutan ito. Ngunit, tinitingnan naman natin yung tinatawag na individual na pananampalataya ng bawat isa. Balikan natin yung verse na sinabi ni Apostle Pablo sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. So, kung babalikan natin ang verse 1 ng chapter 1 ng 2 Thessalonians, pinakita niya, Paul and Silvanus and Timothy to the church of the Thessalonians in God our Father and our Lord Jesus Christ and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ. So may kita natin yung kanyang pagbati sa mga kapatiran sa Thessalonians. And verse 3, we ought always to give thanks to God for you. Dito ay nahamon si Apostol Pablo sa kalalagayan ng mga kapatiran sa Thessalonians. In fact, kung ating babalikan at inyong babasahin ang sulat ni Paul sa 1 Thessalonians, ay kanyang pinakita na sabi niya, nagugulat siya sa mga kapatirang ito dahilan ang paglago ng kanilang pananampalataya. At isa pa, ay pinakita niya kung paano nila tinanggap si Pablo at ang kanilang pagbibigay pansin sa mga salita ng Diyos. At sabi niya, tinanggap niya ako na kagaya ang mga salita na aking sinasalita ay hindi aking mga salita, kundi kinilala niyo na ito yung mga salita ng Diyos. And you know, ang paglago ng isang mananampalataya sa pananampalataya ay nakasalalay kung paano niya tatanggapin ang salita ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? So, ito'y nakasalalay doon sa paano niya tatanggapin ang salita ng Diyos. So, ganoon ang ginawa ng mga taga-Thessalonians, taga-Thessalonica. Tinanggap nila ang salita ni Pablo
na hindi si Pablo, hindi ang kanyang salita, kundi ang mga salita na kanyang sinasalita ay salita ng Diyos. And that's the reason bakit ang paglago ng mga kapatid dito sa Thessalonians ay masyadong naging apparent, naging kapansin-pansin. Kaya sabi ng verse 3, we ought always to give thanks to God for you, brethren, as is only fitting. Sabi niya, na ito ang nararapat. Sabi niya, alin yung tinutukoy niyang itong nararapat? Because your faith is greatly enlarged. Sa isang version, ang version ng ESV, ay pinakita rito, we ought always to give thanks to God for you, brothers, as is right, because your faith is growing abundantly. Your faith is growing abundantly, and the love of every one of you to one another is increasing. So nakita ni Apostol Pablo at kanyang kinomend ang ganitong paglago ng kanilang pananampalataya. Now, titingnan natin mga kapatid na ito talaga ang inaasahan ng ating Panginoon sa bawat isa atin, ang paglago ng ating pananampalataya. Tama ba mga kapatid? Ito ang inaasahan ng ating Panginoon sa bawat isa atin, ang paglago ng ating pananampalataya. So, naalala ko, sa parable ng ating Panginoong Hesus, yung binigyan niya ng talento, meron siyang binigyan ng 5, meron siyang binigyan ng 2, meron siyang binigyan ng 1. At yung 5 ay nangalakal kagaya ng 2, ipinangalakal niya, at nagtubo pa siya ng 5 pa, yung 2 ay nagtubo ng 2 pa. So, samantalang yung 1 ay tinago niya. At pagdating ng kanyang Panginoon na nagbigay sa kanya ng talentong ito, ang kanyang ginawa ay kinuha mula doon sa kanyang hinukay na inilagay niya sa panyo, at pagdating ng kanyang Panginoon ay ipinisenta niya at binigay niya. Now, well, pwede niyo sabihin, ang taong yun ay matapat. At least, hindi niya naiwala yung talento na ibinigay sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay masama at tamad na alipin. So, hindi hinahanap ng Panginoon na ibigay at ibalik natin sa Kanya yung as-is na Kanyang ibinigay sa atin. Ang hinahanap niya na ito ay lumago. Diba? So, definitely, pag pinag-usapan ng pananampalataya, ay hindi ito, sabihin natin, pagdating ng Panginoon, ang pananampalataya na yung tinanggap, ay ganun pa rin ang yung pananampalatayang sa panahon ng kanyang pagparito. Well, mga kapatid, hindi ganun lamang. Dahilan, kagaya ng minsang pinapahayag ko, ang pananginan sa libutan, ang pananampalataya ay para lamang sa kaligtasan. Para lamang sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. But mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lamang ito para sa paniniwala o pananampalataya para sa kaligtasan o sa kapatawaran ng kasalanan. It's far greater ang bagay na ito. Ito'y napakahalagang bagay. Merong dakilang bagay na gagawin ang pananampalataya pag ito ay gumawa sa buhay ng isang tao. At pagdating ng takdang panahon, ay merong dakilang bagay. Well, makikita natin. Tingnan natin mga kapatid, narito tayo sa kaisipan ng the growing of faith, ang paglago o paglaki ng pananampalataya. So, kanina binanggit ko na yung salitang sa chapter 12 ng Book of Hebrews.
Na pinakita raw ng ating Panginoon, He is the author and the finisher. So, siya yung author, so ibig sabihin, siya ang, isa sa ibig sabihin ng salitang author is, He brings it into being. Ibig sabihin, ito ay naging lumitaw. He brings it into being. Yun ang ibig sabihin ng salitang author. To cause of a thing. So siya yung nagpasimula ng bagay na ito sa bawat isa sa atin. So ito ay kagaya ng binhi na itinanim na siya ang naglagay ng ganitong bagay. And that's the reason, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, hindi ang lahat ng tao ay wala ng ganitong klaseng pananampalataya. Kundi ang ganitong klaseng pananampalataya ay meron lamang mga, sabihin natin, may mga hinirang ang Diyos na meron ng ganitong pananampalataya. Merong isang pangungusap si Apostol Pablo, o rather si Apostle Peter, sa kanyang pagpapahayag ng ganito. If I can find that verse. Ang verse na ito ay nasa 2 Peter. Let me see. Sabi rito, sa chapter 1 ng 2 Peter, verse 1, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours. Ako niyo, mga kapatid, anong sabi ni Pedro dito? Gusto kong basahin sa wikang Tagalog. Sabi nito, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours. Yun yung isang version. So dito naman ay pinapakita sa kung titingnan natin sa King James Version, sabi niya, to them that have obtained like precious faith with us. So, ang idea na pinapakita rito ay merong mga tao na tumanggap ng kaparehong pananampalataya na meron tayo. O yung tinutukoy ni Pedro, yung tinanggap naming pananampalataya ay gayon din ang tinanggap ng ilan. Tinanggap ng ilan, sabi niya, at sinusulatan niya, ang sulat na ito na kanyang sinulat ay kanyang ipinadala sa mga kapatiran o sa mga tao na tumanggap ng parehong pananampalataya na meron siya. So meaning to say, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, hindi lahat ng tao ay meron ng ganitong pananampalataya. There are meron lamang mga ilan na mga pinili ng Diyos na pinaglagyan ng ganitong klaseng, nilagyan ng ganitong pananampalataya. So may kita natin sa ganitong bagay at ang pananampalatayang ito ay kaloob ng ating Panginoon. Dahilan kung ito ay common na makikita sa lahat ng tao, dapat sana lahat ng tao ilalapit sa ating Panginoon. But hindi gayon ang siyang bagay na nangyari. So, siya ang author, ang ating Panginoon ang siyang author, ang siyang nag-brings into being, siya ang nagpalitaw, siya ang bumuhay ng ating pananampalataya sa bawat isa sa atin. In fact, ang pagkabuhay ng bawat isa sa atin ay pinakita na tayo dating mga patay at tayo kanyang binuhay. So,
dahilan ng ating Panginoon ang siyang nagpasimula nito. Ang siyang nagpula, kumbaga. Siya ang nagtanim ng pananampalatayang ito sa bawat isa atin. Well, masabi ko rin, siya rin ang responsible para sa paglago nito. You get the point, mga kapatid? He's also responsible for the growth. Yung growth nito, yung pag-grow nito, ay gusto rin ng ating Panginoon na siya ay gumawa sa paglago ng ating pananampalataya. So, hindi niya lamang basta, ang ating Panginoon ay sa chapter 15 ng Book of John, ay pinakita roon ng Diyos ay kagaya ng vine dresser. Yan ang sinabi sa chapter 15, verse 1 ng Book of John. I am the vine, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. So siya ang magsasaka. So dito naman sa ganitong bagay ay ang ating Panginoon ang nagbuhay ng ganitong klaseng pananampalataya. It brings to being, nabuhay ang ganitong pananampalataya sa bawat isa atin. So, siya na nagpasimula nito, ay siya rin ay responsible para ito ay palaguin. Nagagalak ba tayo doon, mga kapatid? Na hindi lamang ito basta kanyang inilagay, siya ay gagawa ng daan para ito ay lumago din naman. Siya ang gagawa ng paraan para ito ay lumago. Now, hindi dahilan sa nabanggit ko na ang ating Panginoon ay gagawa ng paraan para paglago nito. It doesn't mean na wala na tayong gampaning gagawin. Hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin at pababayaan na lamang natin ang ating sarili na siya ang magpapalago. Mga kapatid, meron tayong part sa bahaging ito. Meron tayong part sa bahaging ito. At isa sa masabi natin na gampanin na ating gagampanan ay, pansinin ninyo, merong isang talata rito sa chapter 2 ng 1 Peter. Tingnan ninyo yung salita ng 1 Peter chapter 2. Sabi ng verse 1, therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy, sabi niya, sa paghiwalay ng lahat ng malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all slander. So sa paghiwalay ng ganitong mga bagay sa ating buhay. At verse 2, like newborn babes. Alam niyo ba, ang isa sa bagay na inilagay ng Diyos na sabihin natin na nature or sabihin natin parang instinct ng isang sanggol na isinilang ay ito ay yung paghahanap o yung pagnanasa sa gatas ng kanyang ina. Naalala ko nung kami ay nasa kagampanan na aking may bahay at yun ay ang aming panganay sa Abigail. At dahilan sa medyo ang kanyang kondisyon habang siya ay pinagbubuntis ay medyo naging critical dahil baka mababa at baka maipanganak ng wala sa oras. So sabi nung OB na aming kausap, sabi niya delikado na siya ay lumabas na wala sa oras dahilan hindi pa siya marunong dumede. Ibig sabihin, hindi pa siya yung ganong panahon daw ay hindi pa siya marunong dumede, so mahihirapan. Pero yung isang normal na bata, kapag siya ay ipinanganak, ang unang-unang instinct na meron siya ay sumuso, di ba? At yung mag-desire ng gatas
ng kanyang ina. At sabi rito ng verse 2, sabi niya, like newborn babes, long. And then yung, wala tayong, pwede nating makita. Yung salita diyan na, anong translation yan? Anong translation niya? So, like a newborn infants, long for the pure spiritual milk. Yung salitang long dito is to desire. Desire spiritual, pure milk of the Word. Long for the pure spiritual milk. Yung bahagi ng bawat isa sa atin para ang ating pananampalataya ay lumago. Oo, ang ating Panginoon ay responsible sa bagay nito. But we have our part. And our part is, ang unang bagay na dapat mong magkaroon sa iyo yung salitang tulong. Sa ibang, yung salitang ito na tulong, sa ibang version o sa ibang meaning ng Greek word nito is to crave. Yung magnasa. Yung naisin mo, nasain mo. Diba yung mga mami sa panahon ng kanilang pagdadalang tao ay nakikrave sila. So tayo rin naman ay nakakaroon tayo ng craving o pagkagusto sa isang pagkain, so isang bagay, ay yun yung bagay na pinapakita rito. As a newborn babies, long for the pure milk of the Word. This is the number one thing para sa paglago ng iyong pananampalataya. Ano ang unang bagay na iyong pakakanasain, ang magkakaroon ka ng craving, ay ang salita ng Diyos. Can you say amen to that? Ang salita ng Diyos. So, ang pinakaunang bagay na dapat mong gawin para sa paglago ng iyong pananampalataya ay yung pagkikrave sa mga spiritual na mga bagay. So yung mga spiritual na pagkain, spiritual na gatas, mga spiritual na bagay, magpasimula kang magkaroon ng pagnanasa sa bagay na yan, and then, hallelujah, well, alam nyo ba, that's the reason, ang ating Panginoon, ang ganitong bagay ay, ito ang pinakaunang bilin na kanyang ibinigay kay Josue. Napansin na ninyo, ang book of Joshua chapter 1, ano sabi ng Panginoon dito kay Josue? Well, tanda natin si Josue, ito'y pagpapasimula ng kanyang ministry. At si Josue sa panahong ito ay meron siyang ibang karanasang maranasan compared to Moses. At ang bilin ng ating Panginoon sa kanya ay magpakalakas at magpakatapang. Verse 7, only be strong and very courageous, and be careful to do according to the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have success wherever you go. Verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Ano yung unang bagay na ibinili ng Panginoon kay Josue? Sabi niya, huwag kang hihiwalay. Ang salita ng kautosang ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Yung salitang huwag mahiwalay sa iyong bibig ay pinakita niya, but you shall meditate on it day and night.
Alam niyo ba, habang ang isang bagay ay yung pinagtutuunan ng pansin, the more, anumang bagay na pinagtutuunan mo ng pansin, the more na nagkakaroon ka ng interest sa bagay nito. Nakakaintindihan mo tayo, mga kapatid. Ganun ang nangyayari sa isang tao. The more na ang isang bagay ay pinagtutuunan mo ng pansin, the more na nagkakaroon ka ng interest dun sa bagay niya. Kahit anong bagay, mapa ito'y spiritual at mapa literal na bagay, kapag pinagtuunan mo ng pansin, magkakaroon ka ng interest sa bagay niya. Ano ang iyong binibigyan ng focus, nagkakaroon ka ng interest sa bagay niya. At habang ikaw ay nagkakaroon ng interest sa bagay na ito ay nagiging laman ng iyong puso, araw at gabi. And in fact, may mga pagkakataon na hanggang sa iyong pagtulog at panaginip ay nadadala mo yung bagay na iyong gusto. And you know, mga kapatid, yan ang dahilan napakahalaga ng tinatawag na pagnanasa. Pero ang pagnanasang yan ay mabubuhay lamang kapag ikaw ay sabi rito, meditate on it day and night so that, so mapapansin nyo yung salitang so that, so pinapakita niya yung magiging result. So, ang result ng meditation ng mga salita ng Diyos, yung result ng meditation ay ikaw ay isa sa katuparan mo ang bagay niya. So, pinakita dyan, sabi niya, meditate or, balik ba? So, sabi niya, shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful. So, yung salitang so that is the result of meditation. Diba? So, the result of meditation is you may be careful to do. So, ang result ng meditation ay ikaw ay gagawa, hahakbang sa ganitong bagay. So, number one thing na may kinalaman sa ating paglago, mga kapatid, ay yung tinatawag na ating pagnanasa sa bagay nito. At anumang bagay na yung ninanasa, ito'y laman ng iyong puso. At mga kapatid, at kahit paggising mo sa umaga, ito ang laman ng iyong kaisipan. At kapag narito ka sa ganitong bagay, mga kapatid, naniniwala ako, ang naghihintay sa iyo ay ang paglago ng iyong pananampalataya. So, pinapakita ko rito. So, pinapakita ko yung unang mahalagang factor para sa ating, para sa paglago ay unang-una ay yung ating longing, yung desire. Pagde-desire sa ganitong bagay. Napansin ninyo, kanina habang binabasa ko ang ilan sa mga talata, naintindihan ko, mga kapatid. Alam niyo ba na sa lahat ng mga sinulatan ni Apostol Pablo na mga iglesia, alam niyo ba na partikular ang Corinthians na kanyang sinulatan about spiritual gifts. At alam niyo kung bakit? Bakit ang Corinthian, sa kanila niya diniscuss yung about the 9 spiritual gifts. Diba? So yung mga spiritual gifts ay binanggit niya sa panahong ito o sa iglesyang ito ng Corinthian. Dahilan ano? Pansinin ninyo ilan sa kanyang sulat
dito sa chapter 14, verse 12 ng 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 12. Pansinin niyo ang verse na yan. So, dito, sabi rito, So also you, since you are zealous of spiritual gifts, since you are zealous, dahilan kayo ay maningas. Tingnan natin sa Corinthians 14. Sa version ng ESV, sabi niya, So with yourselves, since you are eager for manifestation of the spirits. Kanina ko na-realize, mga kapatid, bakit ang Corinthians ay makikitang sila ay merong mga gifts of the Spirit. Alam niyo kung bakit? Masyado silang zealous sa bagay nito. They were very eager for the manifestation of the Spirit. Nakukuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Dahilan ang mga taga-Corinthians, they were so zealous. They were very eager of the spiritual gifts. Ang pinayo ni Apostol Pablo sa kanila ay, because you are, since you are zealous of spiritual gifts, seek to abound for the edification of the church. Well, alam natin ang Corinthian, sila ay merong mga gifts of the Spirit. Sa kabila na, no matter, alam natin na ang Corinthian ay sinabihan ni Apostol Pablo na sila ay mga karnal, mga babes in Christ. But my point is this, mga kapatid, bakit sila napakaraming kaloob? Because they were so zealous, they were so eager to have the spiritual gifts. At dahilan ito yung kanilang pagnanasa, hindi sila binibigo ng Panginoon. So, sa ganitong bagay ay nakikita natin, dahilan, alam natin ang yung tinatawag na batas ng ating Panginoon, yung principle. Ang principle ng ating Panginoon, Matthew chapter 5, sabi niya, Blessed, verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. They will be filled. So kapag ang isang tao ay nauuhaw sa bagay nito, mapupuno siya ng bagay na yun na kanyang kinauuhawan. So kung ang isang tao ay siya ay merong pagnanasa sa paglago ng kanyang pananampalataya, then siya ay maghahanap ng paraan sa ganitong bagay. Well, wala naman tayong pwedeng hanapan ng paraan para sa paglago ng pananampalataya, kundi ang mga salita ng Diyos. So, the good news is, ang lahat ng iyong kailangan ay nasa iyong Biblia. Tama ba, mga kapatid? Ang lahat ng ating kailangan, ay sabi ng banal na kasulatan, lahat ng ating kailangan sa buhay at kabanalan ay binigay na sa atin sa pamamagitan ng mga precious promises. Sa pamamagitan ng kanyang mga mahalaga at mayayamang mga pangako ay pinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay. So that's the good news. So, ang condition ng isang tao na meron siyang longing sa mga spiritual na mga bagay. Ito ay kagaya ng sinabi ni David,
As the heart, as the deer pants for the water, so my soul longs after you. Ganun na lamang kung paano ang usa ay humihingal at nauuhaw sa tubig, ay gayon niya ninanasa ang Diyos. At mga kapatid, kapag ikaw ay naghahanap, sabi ng banal na sulatan, lahat ng naghahanap ay nakakasumpong. Lahat ng humihingi ay bibigyan. Do you believe that? Lahat ng naghahanap. Kung maghahanap ka, definitely, you will find it. Makikita mo ang bagay nito. Kung ikaw ay hihingi, sabi ng ating Panginoon, kaya kayo wala dahilan hindi kayo humihingi. So, pinakita natin ang isang mahalagang factor. So, mas magandang hindi tayo magmadali sa ilang mga bagay at minsan kapag nag-enumerate tayo, well, hindi natin napagtutuunan ng pansin ang maraming bagay. Pero, isa sa bahagi ng ating growth o paglago sa ating pananampalataya, then hanapin mo, magnasa ka ng lahat ng bagay na pwedeng magpalago ng pananampalataya. Lahat ng bagay na pwedeng magpalago sa iyong pananampalataya ay hanapin mo ito. Long for it. Nasain mo ito. Dalhin mo ito sa prayer. Panginoon, ano ang magpapalago sa aking pananampalataya? Dalhin mo ito sa prayer at maging meditation mo yung bagay na ito. Maging bulay-bulay mo yung bagay na ito. And I believe, mga kapatid, siya ay magdadala sa atin sa pamamagitan habang tayo ay maganda pag-usapan ng meditation. Dahilan, anumang bagay na yung pinagtutuunan ng pansin ay marami kang nadidiscover sa bagay na ito. Well, subok tayo dyan. Ano man ang bagay na yung pagtuunan ng pansin, magre-research ka at marami kang madidiscover. At yung mga bagay na yung madidiscover ay ikakamangha mo. So, even sa pag pinag-usapan ng pananampalataya, ay unang mahalaga ay yung desire mo, yung pagnanasa mo. Na kahit paggising mo sa umaga, ito yung ninanasa ng iyong puso, ito yung hinahanap mo, at ito yung pwede mong dalhin sa prayer. Now, alam nyo, ang ating Panginoon ay nangusap ng ganito sa chapter 16 ng Book of John, verse 24. Sabi niya, until now you have asked nothing in my name, ask and you will receive that you may be full. Says that your joy. Sabi niya, hanggang ngayon ay hindi pa kayo humihingi sa aking pangalan. Sabi niya, humingi kayo at kayo'y tatanggap. At ang inyong kagalakan ay malulubos. Isang pangako ng ating Panginoon, ang inyong kagalakan ay malulubos. Well, kapag ang isang bagay ay it is your longing, you are craving for it, at kapag binigyan ka ng bagay na may kinalaman doon sa iyong hinahanap, then your joy will be full. Ang iyong kagalakan ay malulubos. Now, alam niyo ba, gusto kong tingnan natin yung idea sa buhay ni Elisha. Yung buhay, si Elisha ay na-reveal sa kanya, sinabi ng Panginoon kay Elijah. Nang si Elijah ay nasa paglulupaypay, nasa panghihina, tumakas siya dahilan hinahabol siya ng isang babaeng si Jezebel.
Pero siya nagpunta sa isang bundok. 40 days siyang naglakbay para lang makarating doon sa bundok na yun. And at last, ang Panginoon ay na-met niya. Hindi mahalaga sa kanya ang hangin, ang apoy, ang lindol. Ang hinanap niya ay ang Panginoon mismo. Sabi niya, ang Panginoon ay wala sa lindol, wala siya sa apoy, wala siya sa hangin. At nang ang Panginoon ay nangusap ng marahing tinig, saka siya nagtalakbong ng kanyang balabal. Ibig sabihin, yun ang hinahanap niya. Hindi lamang ang mga manifestation. Alam niyo mga kapatid, ang mga manifestation ay hindi ito ang lubos na magpapalakas sa buhay ng isang Kristiyanong o isang mananampalataya na nasa panglulupaypay. Alam niyo ba ang totoong magpapalakas sa kanya? Ang malinaw na salita ng Diyos. Can you say amen to that? So, don't just look for some outward manifestation, but look for the Word of God. Dahilan ang salita ng Diyos, ito ay kumpletong bagay. At kapag ang salita ng Diyos ay dumating, then hindi lamang kung anong bagay ang darating at maranasan mo, even the manifestation ay maranasan mo. So wag lamang nating hanapin ang manifestation, hanapin natin ang salita ng Diyos, at kapag ang salita ng Diyos ay ating nasumpungan, ang manifestation ay kasama ring darating. Now, ang Diyos ay nagbigay ng malinaw na instruction kay Elijah. Sabi niya, langisan mo si Elisha na anak ni Shaphat na siyang papalit sa iyong pwesto. At pinahayag ng Panginoon sa kanya na hindi ka nag-iisa, meron pang 7,000, sabi niya, na hindi lumuluhod ang kanilang tuhod kay Baal. Nagkakamali ka, Elias, hindi ka nag-iisa, meron pang 7,000. So, kung meron 7,000, siya yung 7,001. So, ibig sabihin, hindi siya nag-iisa. At pinakita ng Panginoon, then doon siya lumakas. Diba? So, saan nanggagaling ang kalakasan? Hindi sa anumang manifestation. O, napakagandang makitang manifestation. Pero, tunay na kalakasan ay manggagaling sa malinaw na pahayag ng salita ng Diyos dahil nandun ang authority ng Diyos na kanyang ibibigay. At si Elisha ay hinagisan ni Elijah ng balabal at nang matanggap niya ito, sabi niya, bayaan mo muna akong pumunta sa aking ina at ama at magpaalam muna sa kanila. Sabi ni Elias, anong ginawa ko sa iyo? Wala akong ginagawa sa iyo. Pero para kay Elisha, may meaning yung paghahagis ng balabal papunta sa kanya. Ibig sabihin, siya ay tinatawag ng Panginoon para hindi man ganun pakalinaw sa kanya, pero siya ay tinatawag ng Panginoon. And later on, habang siya ay kasama ni Elijah, habang si Elisha ay kasama ni Elijah, na-reveal sa kanya na siya ang papalit kay Elijah. It is revealed to him na siya ang papalit. Then, mula nang maintindihan niya ang ganitong bagay, hindi na niya hiniwalayan si Elijah. Ang kanyang mata ay naka Elias na sa lahat. At sabi niya, pero alam niyo ba, merong desire si Elisha doon sa kanyang puso, na kanyang iniingatan. At ito ay sabi ni Elijah, inutusan ako ng Panginoon pumunta sa Jericho. Sabi niya, maiwan ka rito. Sabi ni Elisha, hindi, sasama ako sa iyo. Pupunta siya doon sa isa pang lugar. Sabi niya, sasama ako sa iyo. Pero sabi niya, pupunta akong Jordan. Iwanan kita rito. Sabi niya, hindi, hanggat buhay ka at ang buhay ng Panginoon, sasama ako sa iyo. Dahil merong desire si Elisha doon sa kanyang puso. Na gusto niyang matanggap. At nang siya ay nakatawid na doon, pero bago sila tumawid, ang ginawa ni Elijah, yung kanyang balabal ay kanyang tinupi
at kanyang hinampas yung Jordan. At yung Jordan ay nahati at nagkaroon ng tuyong lupa at tumaan siya sa gitna nito. At nakatawid sa kabilang ibay. At alam niya na ang araw na yun ay pagkuha ng Panginoon kay Elijah. At sabi ni Elias sa kanya, ano ang gusto mong hilingin bago ko umalis? Ako'y kunin ng Panginoon. Ano yun sabi ni Elisha? Tingnan natin ang 2 King chapter 2. 2 King chapter 2. Sa verse 8 ng chapter 2 ng 2 King, Elijah took his mantle and folded it together and struck the waters, and they were divided here and there, so that the two of them crossed over on dry ground. And when they had crossed over, Elijah said to Elisha, ask what I shall do for you before I am taken from you. Itong tanong ni Elijah na maring hindi alam ni Elias na itong pinakahantay ni Elisha. Nang siya'y tanungin, sabi niya, humiling ka, ask what I shall do for you before I am taken from you. Humiling ka, anong gagawin ko sa iyo bago ako kunin mula sa iyo? And Elisha said, please, sabi niya, please let a double portion of your spirit be upon me. Ang sabi ni Elisha, sabi niya, nais ko ang dalawang doble, o ang doble ng pahid o ng espiritu na nariyan sa iyo. Well, mga kapatid, yun ay hindi basta-bastang desire. Ang sagot ni Elijah sa kanya, he said, you have asked a hard thing. Sabi ni Eliseo, mabigat ang iyong hinihiling. Well, hindi alam, maring hindi ito alam ni Elijah. Hindi ito alam ni Elijah. Dahilan si Elijah ay sa panahon ng pagtatapos na ng kanyang ministry. Pagtatapos na ng layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At maaaring hindi niya alam ang ganitong bagay. At sabi ni Elijah, mabigat ang iyong hinihiling. Pero, sabi niya, nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. So, nagbigay ng kondisyon si Elijah. At sabi niya, pag nakita mo ako na kinuha ako ng Panginoon, mapipunta sa iyo ang iyong kahilingan. At kung hindi mo ako makikita na ako'y kunin ng Panginoon, ibig sabihin, sorry na lang, hindi mapapasa iyo ang iyong kahilingan. Pero mga kapatid, meron siyang ganitong desire. And you know, kahit si Elias ay nagulat, sabi niya, mabigat ang iyong hinihingi. But mga kapatid, alam niyo ba, alam ni Elisha na siya ay papalit kay Elijah. At dahilan alam niya na siya ay papalit kay Elijah, merong batas si Moses, sa panahon ni Moses, merong batas na kapag ang isang lalaki ay meron siyang dalawang asawa, at kung sino yung panganay, ay doon niya ibibigay ang double portion. Well, it seems para kay Elisha ay parang among the school of the prophets, ay parang siya yung pinakapanganay. At siya yung nag-desire ng double portion.
Mga kapatid, alam niyo ba na hindi siya nabigo sa kanyang desire? Gaano kahalaga ang ating mga desire, mga kapatid? Na ang desire na ito sa kabila na napakabigat, can you imagine, dakila na ang ministry ni Elijah. Pero ang sabi niya, gusto ko ang double portion ng Espiritu na nariyan sa iyo. And you know, if you will read the story, ang narrative ng buhay ni Elisha, totoo na makikita nyo na double portion na napunta sa kanya. Now, mga kapatid, hindi natin, naroon pa lamang tayo sa unang bahagi, pero ang unang pinakamahalaga sa ating paglago ay ang ating desire. Ang ating pagnanasa, mga kapatid. At kung ikaw ay magnanasa ng isang bagay at merong magsasabing, mabigat yung hinihiling mo, well, I don't care. Basta ako, ilalagay ko itong pagnanasang ito sa paanan ng Panginoon. And let Him, bayaan siyang magpasya kung ibibigay niya o hindi. But ito ay mananatiling aking desire para sa Panginoon. So, pero mga kapatid, hallelujah, ang pinakamagandang bagay na aking nakita sa Biblia, ibinigay ng Panginoon ng desire na Elisha. Nakamtan niya ang bagay na ito. At nang kanyang ginawa, dahilan sa kanyang gustong makita, dahilan ng kondisyon nila ay kinakailangan niyang makita si Elijah na kinukuha ng Panginoon. From that time on, hindi niya inihiwalay ang kanyang mata kay Elias. At kitang-kita ng kanyang dalawang mata nang dumating ang chariots of fire na kinuha si Elijah. At nang makita niya, sumigaw siya, "My Father, my Father!" At sabi ng banal na kasulatan, verse 11, as they were going along and talking. So, nag-uusap pa sila, behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and which separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind to heaven, and Elisha saw it. At nakita ni Eliseo. At nangyari, sabi niya, at nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, ang karo ng Israel at ang mga bayo niyaon. At hindi niya na nakita si Elias mula ng panahong yun. Then, he took hold of his own clothes and tore them into pieces. And he also took up the mantle of Elijah. Mga kapatid, umalis si Elias na naiwan ng balabal. At pwedeng mawala si Elias, nakadala ang balabal, pero naiwan ang balabal sa panahon ito. At nahulog sa kanya, at siya'y bumalik, at siya ay hawak-hawak niya ang balabal nito doon sa Jordan, sa bank of Jordan, at kanyang hinawakan ang mantle at kanyang inihampas at sinabi niya, nasaan ang Diyos ni Elias? At nakita na nahawi yung ilog ng Jordan. At sabi roon, took the mantle of Elijah and fell from him and struck the waters and said, where is the Lord, the God of Elijah? And when he also had struck the waters, they were divided here and there, and Elisha crossed over. When the sons of the prophets who were at Jericho opposite him saw him, they said, the spirit of Elijah rests on Elisha. And they came to meet him and bowed themselves to the ground before him. Now mga kapatid, gaano kahalaga ang ating desire?
That's what my point sa gabing ito. Na may kinalaman sa enlargement, sa paglago natin, paglaki ng ating pananampalataya, paglaki ng ating capacity, ng ating pananampalataya. Ito'y nasa ating malaking bahagi, ang ating pagnanasa sa bagay nito. Yung ating desire. At kung ang desire mo ay okay ka na sa ganyan, well, hindi ako magtataka kung bakit hindi ka lalago. If you are contented sa iyong kalalagayan, ay wala ka na aasahan pa. Pero kung ikaw ay magnanasa, magdi-desire, at maaaring may mga taong magdi-discourage sa iyo, mahirap yung hinihingi mo, well, I don't care. Gaano man kahirap ang bagay na aking hinihiling, gusto kong, hallelujah, hindi ito sa iyo ko hinihiling ko ito sa Diyos. At nasa kamay ng Diyos ang pagpapasya. Pero ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang lahat ng humihingi ay pinibigyan. Lahat na naghahanap ay nakakasumpong. At may pangako ang Panginoon, kung ikaw ay kakatok, bubuksan niya ang pintuan para sa iyo. Hallelujah. At if you are truly sincere, at ang bagay niyon ay tila minsan po kapag ang tao ay lalapit sa Panginoon at it is between life and death, hindi papahindian ng Panginoon. Ang Diyos ay ino-honor niya ang ating mga desire. Alam niyo ba nang ang ating Panginoong Hesus, nang tanungin niya ang mga alagad, na sinabi niya doon sa chapter 16 na binasa natin kanina sa Book of John, chapter 16, na sabi ng ating Panginoon, verse 24, hanggang ngayon, hindi pa kayo humihiling sa akin. Alam niyo ba yung idea na akin nakikita rito? Ito'y panahon ng part ng pag-alis ng Panginoon. And supposed to be, ang mga alagad ay hihilingin sa Kanya. Yun ang Kanyang ina-anticipate. Aalis na ang ating Panginoon kagaya ng pag-alis ni Elijah, ni Elijah, and supposed to be, ay narito ang mga Elisha, na dapat sila ay hihiling sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, hanggang ngayon wala pa kayo hinihiling. Ibig sabihin ng Panginoon, aalis na ako. Iiwanan ko na kayo. Hanggang ngayon wala pa kayo hinihiling sa akin. Sabi niya, humiling kayo upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ang tanong mga kapatid, nalubos ba ang kagalakan ni Elisha? Yes. Nasatisfied siya dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang longing. Ang kanyang deep desire. That even though it is a hard thing, but he don't care. Hallelujah. Well, pwedeng sabihin sa kanya, kung kukwento niya ito sa mga kasamahan niya, mga prophet, sabi niya, imposible ang hinihiling mo. Kung hihilingin mo ang doble ng pahid ng ating Panginoon, imposible ang mapunta sa iyo. Pero mga kapatid, hallelujah, parang si Elias, kung iisipin at titingnan, nasisiraan ka ba ng bait? Bakit mo hihilingin double portion? Hindi ka pa ba sapat na ang batas ng Panginoon, sabi pa nga niya, ang maging katulad ng kanyang Panginoon? Nang si Moses ay kinuhang espiritu sa kanya at nilagay doon sa mga sa 70 disciples, o 70 elders rather, nang kinuhang spirit galing sa kanya at nilagay sa 70 elders, they prophesied. Nanghula sila. Pero hindi sila naging higit kay Moses. But you know, nang si Joshua ay dumating, kakaiba rin naman ang ginawa ng Diyos sa kanya. Pero makita natin, wag mong
limitahan ng Panginoon. At I believe, brothers and sisters, gusto kong i-compare sa ilang sandali bago tayo magtapos. Gusto kong i-compare ang pagnanasa ng isang taong ito. Itong pagnanasang ito ay maling pagnanasa at hindi niya kakamtin yung pagnanasang ito. Sino sa inyo nakaalam ng bagay na yan? Acts chapter 8. Maaaring alam nyo na. Pero pansinin ninyo, sabi dito ng Acts chapter 8, sa verse 10, or verse 9, sabi niyan, there was a man named Simon, who formerly was practicing magic in the city and astonishing the people of Samaria, claiming to be someone great. So this Simon, siya ay nagpe-perform o nagpe-perform ng magic at ang buong syudad ay na humahanga sa kanya. Believe sa kanya. Humahanga sa kanyang ginagawa na magic. At ang buong Samaria ay kilala siya. Na siya ay nagkiklaim na he's someone great. And they all, from the smallest, ano sabi rito? Mula sa pinakamaliit, pinakabata, hanggang pinakamatanda, ay nagbibigay ng attention, giving attention to him. At nagsasabi, this man is what is called the great power of God. See, nadaya yung mga tao na pakiwari nila na yung ginagawa ni Simon ay gawa ng Diyos. But it is not. Ito ay, ngunit, dumating si Philip. At ang ginawa ni Philip ay nag-perform ng mga great signs and wonders. Verse 13, even Simon himself believed. And after being baptized, he continued on with Philip. And as he observed signs and great miracles taking place, he was constantly amazed. Habang nakikita niya, Philip is performing great signs and wonders. Nagugulat siya. Na-amaze siya. At sabi niya, kung ganito ang magiging kalalagayan, hindi na ngayon ako ang sikat dito. Ang sikat na rito ay si Philip. Ang sikat na ng may dahilan at nang dumating ang mga apostles galing Jerusalem at ipinatong ang mga kamay doon sa mga believers na naroon na mga baptized ng tubig sa pangalan ng Panginoon, then ang pinatungan ng kamay ni Peter and John, tinanggap nila ang Espiritu. May mga nagsalita ng wika, marahil ng hula, at nakita niya yung ebidensya, at nang makita niya ito, verse 16, for he had verse 17, then they began laying their hands on them, and they were receiving the Holy Spirit. Now when Simon saw that the Spirit was bestowed through the laying on of the apostles' hands, he offered them money, saying, give this authority to me as well, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. So, habang nakikita niya si Philip na nagpe-perform ng miracles, nasa niya sa kanyang puso, gusto ko rin ng ganyang klaseng bagay. Gusto ko rin makamta ng ganyang bagay. Nagnasa siya. At lalo siya nagulat nung nagpatong ng mga kamay, nagpatong ang mga apostol sa mga mananampalataya, doon at tinanggap nilang Espiritu Santo. Hindi na siya nakapagpigil. Sabi niya, gusto ko niyan. Kumuha siya ng pera na nakasupot. Sabi niya, ito yung pilak. Bigyan mo ko ng ganyang klaseng kaloob. Ng ganyang klaseng authority. At sabi isa, na kapag ipinatong ko rin ang aking kamay, ay tatanggapin nila ang Espiritu Santo. At sabi ng verse 20, but Peter said to him, may your silver perish with you because you thought you could obtain the gift of God with money.
You have no part or portion on this matter. Wala kang bahagi ni anumang katiting sa bagay nito sapagkat ang iyong puso ay hindi tama sa Diyos. Now, mga kapatid, kung ikaw ay hihiling ng isang bagay na gusto mong maging great, gusto mong hangaan ka, gusto mong ikaw ay maging tanyag at bantog at maging kilala ang iyong pangalan, well, mali. Hindi mo kakamtin ang bagay na iyong hinihiling. Pero, kapag ang iyong kahilingan ang sinabi ni Apostol Pablo sa Corinthian, sabi niya, pakanasain ninyo na makapagpatibay sa iglesia. Pakanasain mo dahilan zealous kayo sa kaloob ng Espiritu Santo, pakanasain ninyo na kayo ay magkabahagi sa pagpapatibay sa iglesia. Well, mga kapatid, sa ganitong bagay, ang ganitong bagay na pagnanasa, kahit sabihin natin gano'n pa kaimposible ang bagay na yan, well, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Tingnan natin. Gusto kong tingnan ng chapter 2 ng Book of Philippians. Philippians chapter 2 verse 13. Chapter 2 verse 13. Babasahin ko rito. Sabi niya, for it is God who is at work in you. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa sa inyo. Sabi niya, maging sa pagnanasa. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Na kahit pala yung mga bagay na minsan ating ninanasa sa mga bagay na espiritual, hindi ikaw ang nagnanasa niyan, inilalagay sa iyo ang pagnanasa niya. God is putting you this kind of desire. Ikaw ay nilalagyan ng kanilang ganitong pagnanasa. Because for it is God who is at work, dahilan ang Diyos ang siyang gumagawa sa iyo. From the time on na ikaw ay na-born again at ipinanganak sa Espiritu, ang sabi ng Book of Ezekiel, binago niya ang iyong puso. Kinuha niya ang pusong bato at pinalitan ng pusong laman. Binigyan ka rin niya ng bagong espiritu, bagong diwa, bagong desire. At ang desire na yan ay galing sa Panginoon. At sabi niya, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Siya rin ang gumagawa, at sabi niya, ng pagnanasa at sa paggawa na ayon sa kanyang mabuting kalooban. Well, I believe, mga kapatid, if I start to desire spiritual things, ito ay connected doon sa layunin ng Diyos sa aking buhay. Kung ikaw ay magnanasa ng isang bagay na spiritual, na ikaw ay, I believe, we have the Holy Spirit. Kung tayo ay meron ng Espiritu Santo, sabi ng Banal na Kasulatan, He will guide you into all truth. Siya ay magigiya sa iyo sa lahat ng katotohanan at pati na mga bagay na iyong nanasain ay guided ito ng Holy Spirit, I believe. Because you're now guided by the Holy Spirit, even your desire ito ay apektado ng Holy Spirit na nariyan sa iyo. At mga kapatid, hallelujah, ang mga bagay na ating, I don't know kung ano ang bagay nilalagay ng Panginoon sa iyong puso. At kung merong bagay nilalagay ng Panginoon sa iyong puso, then hold on that. Hawakan mo ang bagay niyan. Maring imposible, maring mahirap, but just hold on. Hindi mo alam ng Diyos ang naglagay ng desire niyan.
Kaya kanilagyan ng kanyang desire dahilan siya rin ang gagawa ng daan para ipakita at ibigay sa iyo ang desire niya. Isang araw si Gideon ay masama ng loob, Panginoon, ayaw ko na ng ganitong buhay. Ayaw ko na ng ganitong pagtatago. Kami ang nagtanim, kami ang naghirap. Ngayon, iba ang aani. Kami ang naghirap sa mahabang panahon. Nagpatulo ng pawis para ayusin ang mga trigong ito para mamunga ng sagana. But at the end, sa harvest, ibang mag-harvest. Sabi niya, Panginoon, ayaw ko na ng ganitong bagay. At merong prophet na dumating, ang Panginoon ay sumasayo, kaya siya tumayo at sabi niya, kung ang Panginoon ay sumasa amin, nasaan ang kanyang mga himala? Bakit kami nakakaranas ng ganitong bagay? Ang sabi ng angel of the Lord sa kanya, sabi niya, manatili ka sa bagay na nariyan sa iyong puso. Ikaw na lalaking merong tapang. Yung hinahanap niya ay nasaan ang Diyos, nasaan ang kanyang mga himala. It's impossible at that time. Imposible sa panahon yun. Dahilan, sila ay ino-oppress ng mga kaaway. Wala siyang nakikitang ganitong bagay. Pero, nilagay sa kanyang puso, nasaan ang kanyang mga himala. Dahilan, yung palang nasaan ang kanyang puso, ay connected ang purpose ng Diyos sa kanya. Do you get the point, brothers and sisters? Yung mga bagay na dinidesire para natin ay connected yan sa purpose ng Diyos sa iyong buhay. Oh, thank God. Hallelujah. Thank the Lord na yung mga desire natin ay guided ng Panginoon. Yung mga bagay na ating nanasain. Kaya mga kapatid, ang pinakaunang bagay na mahalaga na magdadala sa atin sa paglago ng ating pananampalataya ay yung ating mga dinidesire. Mga bagay na ating ninanasa sa Panginoon. At mga kapatid, hallelujah, hindi naman kailangan ipagsabi mo yan, dalihin mo yan sa Panginoon. Let you and God have this kind of deal. Ikaw at ang Diyos ang magkaroon ng ganitong klaseng deal. Panginoon, na itong aking nais, itong gusto kong ibigay at pagkaloob mo sa akin. Naalala ko ating kapatid, nang hindi niya na kayang tagalan ang mga pagsasabi ng tao, yung mga naranasan mo yan, sa demonyo yan, wala na siyang magawa kundi sabi niya sa kanyang may bahay, iiwanan kita, alis ako, hanapin ko ang sagot sa aking katanungan ito. At sabi niya, kung hindi na ako bumalik sa tahanan ito, palitan mo na ako sa aking pwesto, maghanap ka na ng iba. Pero sabi niya, hindi ako babalik hanggat hindi ko nakikita ang kasagutan sa aking katanungan. Sabi niya, gusto kong maglingkod sa Diyos. Ayaw kong maglingkod kay Satanas. Ayaw kong maglingkod sa kaaway. Pero gusto ko siyang paglingkuran at sabi niya, hanapin ko siya. At mga kapatid, nang hinanap niya ang Panginoon, ito yung panahon na ibinigay sa kanya ang komisyon. Dahilan yung naranasan niya ay connected pala sa purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, yung inyong mga dinidesire na yan, na ngayon you are now a believer, connected yan sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. At kung wala kang mga desire, ito'y dahilan sa hindi mo pinagtutuunan ng pansin ang mga espiritual na bagay. Dahilan kung saan nakatuon ang ating kaisipan, nandoon nagkakaroon tayo ng desire sa mga bagay na. Pero kung ating popokus ngayon ang ating desire, ating atensyon sa paglago ng ating pananampalataya sa paggawa ng Diyos sa ating buhay, then magpapasimula kang magkakaroon ng craving ngayon, magkakaroon ng pagnanasa, at yan ang bagay na yung dadalhin sa harapan ng Panginoon. And I believe
hindi ka papahindian ng Panginoon. Hallelujah. Tayo tumayo sa oras ito. We don't have enough time. But, I hope mga kapatid, tandaan natin ang verse na ito. It is God who is work in you, both to will and to work for His good pleasure. Tandaan mo, siya ang gumagawa sa iyong buhay. Siya ang kumikilos sa iyo. Siya ang nag-aakay sa iyo. At bilang siyang nag-aakay sa iyo, siya rin ang naglalagay ng desire na yan. At siyang gagawa dahilan may kinalaman yan sa layunin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Pwede ba natin awitin yung awit? I want to live the way He wants me to live. Blessed be your name, O Lord Jesus. Tayo dumulog sa panalangin. Hallelujah. Naniniwala ko na ang Diyos ang siyang nakakaalam ng nilalaman ng ating puso. At minsan ang mga bagay na iniisip nating mahirap, ito'y hindi mahirap sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang hamon niya kay Abraham, meron bang bagay na mahirap para sa Panginoon? Is there anything too hard for the Lord? Walang bagay na mahirap para sa Kanya. Nagawa niyang ilatag ang langit at ang lupa mula sa wala at ito'y limitaw. Ano ang bagay na mahirap sa Kanya? Ngunit, pakatantuin natin mga kapatid, ang iyong desire na yung pinakananasa ay may connection yan sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Sino ngayon ang tataas ng kanilang kamay at magpapasimulang magbibigay ngayon ng focus, hallelujah, upang ang desire na yan ay ibangon ng Panginoon mula sa mga bagay. Sabi ng awit, turn your eyes upon Jesus and look on His wonderful face, and the things on earth will grow strangely dim, and the light of His glory and grace. Kapag ating itinuon ang ating focus sa Panginoon, ang mundo ay didilim at ang magliliwanag ay ang kapangyarihan ng liwanag ng mukha ng ating Panginoon. Praise God. Let us pray. Dakilang Diyos, sa oras na ito, nais naming dalhin ang aming mga mata, dalhin, Panginoon, ang aming mga longing. Dalhin, Lord God, ang aming mga desire sa mga bagay na espiritual sa uling araw nito. Dahilan ito ang bagay na yung ninanais sa bawat isa amin. Lord God, hallelujah, sa mahabang panahon, ang mga tao ay naglaan ang kanilang buhay, hallelujah, para sa mga bagay ng mundong ito. Ngunit dumating ang panahon, Panginoon, na aming dalhin ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, ang aming mga focus, Lord, sa huling araw nito, Panginoon, sa iyo at sa iyong mga bagay na yung gagawin, Panginoon, hallelujah, sa aming kapanahunan. O Diyos, hallelujah, dumudulog kami sa panalangin. At Lord God, naniniwala ako ng bawat isa na yung mga anak, o Diyos, sa uling mga araw nito, ay mabubuhay sa kanilang mga puso ang pagnanasa, Panginoon, sa mga bagay na espiritual. Mabubuhay, o Diyos, ang pagnanasa niyan dahilan kami ay mga espiritual na mga lalaki at babae, Panginoon. Hindi kami bound for this earth, Lord. We're not earthly bound creatures, Lord. We're heavenly bound, Lord. Kahit sabi ni Apostol Pablo,
hallelujah, ilaan namin ang aming mga pansin at atensyon hindi sa mga bagay ng mundong ito, hallelujah, kundi sa mga bagay na makalangit na ikaw ay naroon, hallelujah. At doon namin dalhin ang aming mga paningin at ang mga pagnanasa, Lord, ay babangon mo sa bawat isa. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, aking dinudulog sa panalangin ng bawat lalaki at babae, bawat mga kapatid na narito sa gabing ito, at mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan, Panginoon, na ngayon ay bumabangon ang desire sa kanilang puso, Panginoon. Hallelujah. At Lord God, walang bagay na imposible at walang bagay na mahirap na hindi mo kayang ipagkaloob sa bawat isa amin. Lalo tigit, Lord, ang mga pagnanasang yan ay hindi ito sa amin, Panginoon. And it is from the Holy Spirit, Lord, na siyang gumagawa sa aming mga puso at tinutulak ang aming mga desire para magnasa sa ganitong bagay, Panginoon. At minsan, ang mga ganitong pagnanasa ay tila baga mahirap, Panginoon. But Lord God, it doesn't matter gaano man ito kahirap as long na ang desire nito ay binunsod ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Lord God, ito ay yung papangyarihin sa aming mga buhay. Dahilan sinabi mo, hanggang ngayon, hindi wala pa kayo iniiling sa akin. Humiling kayo sa akin upang ang inyong mga kagalakan ay malubos. Lord, lulubusin mo ang kagalakan ng iyong mga anak sa uling araw na ito, Ama, dahilan ibibigay mo ang desire ng kanilang puso. Hallelujah, na ito ay binunsod ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa amin. Lord, salamat. Kinuha mo na ang pusong bato at pinalitan mo ng pusong laman. Kinuha mo na ang dating diwa, ang dating Espiritu, ang dating mga desire na makasarili, makalaman. Hallelujah. Ngunit Lord, pinalitan mo na ng bagong desire. Hallelujah. At ngayon, ang aming mga pagnanasa ay mga bagay na merong kinalaman sa iyong kaharian, O Diyos. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, hallelujah, ay daragdag mo na lamang sa bawat isa amin. But first and foremost, Lord, nais mong makita ang iyong mga anak ng kanilang mga paghahanap, ang kanilang inuuna, ang kanilang most or priority sa kanilang buhay, Panginoon, ay ang iyong kaharian. At Lord God, hallelujah, salamat sa desire na ito. Salamat sa biyayang ito na gumagawa sa aming puso, Panginoon, at dinadala kami sa ganitong pagnanasa. At naniniwala kami, hallelujah, hindi ito aming kaisipan, hindi ito aming sarili lamang, at lalo't higit, hindi ito ang kaaway, Panginoon, dahilan sino ang magnanasa ng espiritual na mga bagay, hallelujah, kundi ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa bawat isa sa amin. Purihin ka sa gabing ito, Lord. Pagpalain mo kay mga kapatid, pagpalain mo rin, O Diyos, hallelujah, ang bawat isa, Panginoon, na nakapakinig ng iyong mga salita, ang iyong biyaya sumagana sa kanila at patuloy mong akayin ang iyong mga anak sa 5 araw nito. Lord, habang kami ay nagtatapos at aming pinapasalamatan ka sa iyong mga salita, pinapasalamatan ka, Lord, sa pagkakatipon na bagamat maliit, pero ikaw ang Diyos na naging mapagbiyaya sa aming mga buhay, sa aming puso, Panginoon. Ikaw ang siyang nag-bless sa amin. Sa gabing ito, maibalik sa iyo ang buong karangalan, buong pagpapasalamat, buong pagluwalhati, buong pagpaparangal, at ang iyong pag-iingat, Lord, sa aming pagtatapos. Ito ang aming dalangin at ang aming pagbabalik ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas, sa aming Panginoong Jesus. Ano tayo magsabi? Amen? Shall we say, praise the Lord? Palapakan natin Panginoon. Sa oras ito, purihin ng Diyos at habang tayo